Hi guys! Yin Kenny here again and welcome back to my channel. So today ay magbablog tayo kung paano ba nabubuhay ang isang single tao. Hi guys! Yin Kenny here again and welcome back to my channel. So today ay magbablog tayo kung paano ba nabubuhay ang isang single tao. Siyempre, konti lang yung gamit natin. Matago. Para hindi masyadong maghugas tayo. So, ngayon ay 11:22 and marami kasi akong inasikaso. Kahit wala akong asawa, marami akong inasikaso. So, ang gagawin natin, magkakape tayo. May gallstone nga pala ako, so hindi ako masyadong nagkakape. Bihira lang. At kung magkape man ako, ay yung dark kasi bawal sa akin yung 3-in-1. Ang dami kong bawal, guys. Ang dami. Ultimo itlog. Bawal na rin. But, syempre, minsan-minsan kailangan natin. Bawal mag full cream, bawal mag white bread. Basta ang dami. So, kailangan lang natin maggulay. Yung rich in fiber, high in fiber. Syempre, low fat, low calories. Basta maraming gulay. Bawal din yung canned na meat. Pwede yung fish, pwede yung sardinas, pwede yung tuna. So, yun lang. At mag-init muna tayo ng tubig. So, ayan. Dito tayo sa aking bar. Eto, dito ako lagi tumatambay. Dito rin ako kumakain. Hindi doon sa lamesa. So, nagtimpla na tayo ng kape, guys. And, of course, nakabili ako ng suman na kamoting kahoy and saging na nilupa. So, eto siya. Ito muna yung kainin natin. Mamaya na tayo kakain ng kanin. So, eto guys, yung nilupa, favorite ko siya. Kasi naalala ko, nung bata pa pala ako. So, every weekend, nasa lola talaga ako sa father side. Kasi, yung mother side ko, kapitbahay lang namin. So, every weekend, doon ako. Parang pinapadala talaga ako doon lagi, every weekend. So, mahilig silang magluto ng ganito guys. Yung nilupa ng saging. At yung kamoting kahoy. Ano na bang pangalan yun? Pa-comment nga guys. Yung kamoting kahoy na para siyang ginawang, parang ganito din. Puto. Diba? Sarap. So, ayan. Alas 11 na. Ano talaga to guys? Breakfast talaga siya. So, mamaya, siguro mga 1 o'clock, tsaka magluluto ng kakainin natin. Well, nakakamiss mo. At saka, alam mo guys, magaling yung mga, lahat naman siguro ng mga matatanda ng araw, yung grandparents ko, magaling sila magluto ng kalamay hati, suman, lahat ng mga sweets. Kasi di ba pag yung typical na handaan nung araw, lagi may kalamay hati. Lagi may mga tatamis. Suman, biko. Ayun. Kalit sila doon. Ito talaga yung favorite ko. Nilupa.
Bachelor, di ba? Sa lalaki lang yon. So, babae tayo, so bachelorette. So, Kedeng is living a bachelorette life. Ay! Wow! Ang maganda lang doon, lahat hawak mo, kay anong oras ka gigising. Pero, syempre, hindi naman na to magiging forever, guys, kasi kailangan natin kumayod. Syempre, yung bahay ko kasi, hindi ko pa talaga nagalaw, as in, hindi ko pa siya naparenovate. Basta wala akong ginalaw, kung ano lang. Meron lang akong mga konting decors, ganun lang. Mga halaman, mga konting frame, ganun lang. Wala talaga. Wala, hindi siya mag-garbo. Kasi wala naman tayong pampag-garbo. Kasi ang ano ko talaga, dati, nauwi sa plants, na-addict ako sa plants. Tapos yung ending naman nun, nung umuwi ako ng province, syempre napabayaan naman yung plants ko, di ba? O doon din naman si kuya na magdidilig, pero hindi na kagaya ng dati na, alam mo yun, sobrang alaga siya. Tulad nito, naayos ko lang yan, guys. Pero, alam nyo ba, nung dumating ako niyan dito, 2 na lang yung dahon niya. Tapos, kahit ano, pwede mo kainin. Yung hindi mo na kailangan magluto, maghanda, magpagkarbo ng kain. So, pag medyo tinamad ka na, ang gagawin mo na lang, kung kailan ka gutom, tsaka ka magluluto. So, mostly ako ganun. Kasi, halimbawa, pag nagutom ako, tapos busy ako, or may ginagawa ako, kung ano lang yung makikita ko dyan, yun yung ano ko, kinakain ko. And sorry, madilim, no? Kasi hindi tayo nag-ready ng light. Ayoko naman kasi buksan yung pituan doon, makikita nila. Nagdadaldal ako, di ba? Nagdadaldal ako next. Sayang, dapat pala din nagdagan ko yung nilupa. Kasi ang pagkakaalam ko, matagal naman ito masira. So, sobrang feeling siya. Sarap, guys. Back to the topic na tayo ulit. So, kung nag-iisa ka kasi, like, magagawa mo yung gusto mong gawin. Yun nga lang, kagaya dito, okay lang kung sa probinsya kasi marami kang makikitang tao, ganyan. So, parang wala yung konting gloom. Alam niyo ba? Pag wala kang nakikitang tao, parang malungkot talaga, no? Pero, marami lang kasi akong ginagawa. Kaya, hindi talaga siya nagkakaroon ng puwang sa isip ko na, ay, malungkot. May mga moments though, pero dahil may ginagawa ka, so, kumbaga na-stop siya. Sa mga tao dyan na, di ba nagkakaroon sila ng anxiety, kung nag-iisa kayo, or kahit may partner sila. Naiintindihan ko yung feeling, kasi ang dami kong nababasa. Pero, hindi pa kasi siya nag-sink in sa akin. Kasi syempre, hindi ko siya na-experience, so parang hindi talaga ako totally relate. Kasi on my part, like, example, di ba, pagbangon ko, syempre naka-blackout kasi yung curtain ko. So parang, feeling mo, madilim, parang malungkot. So yung gagawin ko, o-open ko na agad yung curtain ko.
Tapos, tsaka ako bababa. Tapos bubuksan ko lahat. Yung bintana, ayan, yung pintuan, laging open siya. Para hindi mo ma-feel yun. And then, isa pa sa mga sekreto doon, you keep yourself busy. Kung na-feel mo yun, na medyo malungkot ka, pwede kang mag-text, makipag-usap sa mga kaibigan mo. Pupunta ka sa mga kaibigan mo, lalo na pag nakatira ka dito sa mga subdivision. Kailangan meron ka talagang kaibigan guys na parang anytime pwede mong tawagan, pwede mong puntahan. Pwede kayong mag-bonding. Iba kasi yung feel nito kaysa sa probinsya. Sa probinsya kasi, ang daming marami kang makakasalamuha. Ako, di ba, sa store ko, dami kong nakakasalamuha. So, maraming pumapasok. So, wala talagang puwang yung mga, yung lungkot, anxiety. Although, wag mo lang talaga siyang i-entertain kasi may moments din talaga na papasok siya. Wag mo lang talaga siyang i-entertain. So, just keep yourself busy. Yun lang talaga. Tayo pa, di ba, pag, lalo na sa mga vloggers or sa mga YouTubers, di ba, feeling ko walang dull moment kasi marami kang gagawin, mag-e-edit ka, pag nalungkot ka, mag-support ka, yung parang gano'n. So, 'di ba, yung mga nakakatawang eksena sa mga sa mga live. So, gano'n. So, yun lang. At hindi ko na siya mauubos mamaya ulit. Sobrang feeling siya talaga. Nabusog agad ako. So, yun, guys. Basta, don't dwell. Kahit yung may mga problem kayo, may problem kayo sa buhay, don't dwell. Siyempre, nagalit kayo, nagkaroon kayo ng katampuhan na hindi naman may iwasan. Ilabas nyo lang. Kailangan may someone lang kayo na nakakausap nyo para mailabas yun. Tapos, huwag nyo na siyang isipin. Kumbaga, pwede mo rin siyang i-pray kay Lord, ibigay mo na sa Kanya. Pag binigay mo na sa Kanya, huwag mo na siyang balikan. Minsan, madadaanan man ang usapan, pero hanggang doon na lang yun. Hindi mo na siya didibdibin. Kasi pag dinibdib mo yun guys, doon ka talaga magkakaroon ng anxiety or magkakaroon ka ng feeling of sadness, boredom. So, kaya yun lang yung masasabi ko talaga. So, thank you so much for watching and until the next vlog natin guys. Don't forget to like, comment, share this video, and subscribe to my channel. God bless! Wow!